Eskatolohiya, ang turo tungkol sa mga huling bagay. Ano ba talaga ang eskatolohiya? Tunay at malalim na kahulugan. Ang eskatolohiya ay galing sa dalawang salitang Griego. Eskatos, huli, pangwakas, pinakadulo, logos, pag-aral, salita, aral. Kahulugan. Ito ang sistematiko at biblikal na pag-aral ng mga HULINGBAGAY kung paano tatapusin at tutuparin ng Diyos ang kanyang plano, kung ano ang mangyayari pagkatapos ng buhay dito, sa pagtatapos ng kasaysayan, at kung ano ang magiging wakas ng lahat ng nilikha. Mas malalim na ibig sabihin. Hindi lang ito tungkol sa kailan matatapos ang mundo o mga nakakatakot na pangyayari. Ito ay tungkol sa katuparan. Paano ibabalik ng Diyos ang lahat sa ayos, wawakas ang kasalanan, sakit at kamatayan, at maghahari siya ng lubusan magpakailanman. May dalawang panig ito. Personal. Ano ang mangyayari sa IKAW? Kapag namatay ka, paghuhukom, patutunguhan ng iyong kaluluwa. Panlahat, kamati, kosmiko. Ang pagbabalik ni Kristo, muling pagkabuhay, wakas ng kasaysayan at bagong mundo. Ito ang pangwakas na pag-asa ng Kristyanismo. Sinasabing hindi tayo napupunta sa wala, ang Diyos ang may hawak ng wakas at siya ay magtatagumpay. Lahat ng pangunahing paksa, ipinaliwanag isa-isa ng malinaw at detalyado. Ang kamatayan, ano ito? Hindi gawa ng Diyos sa simula. Bunga ito ng kasalanan. Paglabag sa Diyos ang nagdala ng kamatayan. Tatlong anyo ng kamatayan sa Biblia. Pisikal na kamatayan. Ang paghihiwalay ng kaluluwa at katawan. Katawan ay nabubulok. Espiritual na kamatayan. Kahit nabubuhay ang tao, siya ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito ang kalagayan ng bawat tao bago maligtas. Pangalawang kamatayan. Ang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos pagkatapos ng huling paghuhukom. Ito ang pangwakas na kaparusahan. Para sa mananampalataya, ang pisikal na kamatayan ay hindi katapusan, kundi pagtulog lamang ng katawan at pagpunta sa piling ni Kristo. Ang kalagayan pagkatapos mamatay, ang gitnang panahon, pagkaalis ng hininga. Ang ating katawan ay namamatay, ngunit ang kaluluwa, espiritu, ay hindi namamatay. Ito ay patuloy na nabubuhay. Para sa mga sumampalataya, agad na makakasama ang Panginoon, nasa kapayapaan at presensya ng Diyos. Para sa mga sumampalataya, nasa kalagayan ng paghihiwalay at paghihintay sa hatol. Ito ay hindi pa ang huling patutunguhan, dahil darating ang muling pagkabuhay at bibigyan tayo ng bagong katawan bago ang huling hatol. Ang pagbabalik ni Kristo, ikalawang pagparusa, parusya. Ito ang pinakagitnang pag-asa ng lahat ng mananampalataya. Ang pangako ni Jesus na babalik siya. Paano siya babalik? Nakikita, marangal, at makapangyarihan, gaya ng pag-akyat niya sa langit. Hindi pa lihim na dumarating. Kailan? Sinabi ni Jesus, walang makaalam, kahit ang mga anghel, kahit ang anak, kundi ang Ama lang. Kaya huwag maniwala sa nagtatakda ng petsa. Darating siya nang hindi inaasahan. May iba't ibang pag-unawa ng mga Kristiyano tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngunit LAHAT ay sumasang-ayon, si Kristo ay talagang babalik, muling pagkabuhay ng mga patay. Ito ang napakahalagang aral. Kung walang muling pagkabuhay, walang sesay ang ating pananampalataya. Sino ang muling mabubuhay? Lahat. Mabuti man o masama. Mga matuwid, mabubuhay para sa buhay na walang hanggan. Bibigyan ng bagong katawan, hindi na matanda, hindi na sasaktan, hindi na mamatay, kailanman hindi na magkakasakit. Tulad ng katawan ni Kristo noong nabuhay siya. Mga hindi matuwid, mabubuhay muli upang humarap sa huling paghuhukom at harapin ang kahatulan ng Diyos. Paano ito posible? Dahil si Kristo ang unang bunga. Siya ang unang muling nabuhay. At dahil siya ay nabuhay, tayo rin ay mabubuhay. Ang huling paghuhukom. Darating ang araw na walang itatago. Lahat ay ihaharap sa Diyos upang hatulan ng ganap at tapat. Sino ang humahatol? Si Hesukristo mismo ang maghuhukom. Ibinigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. Ang pamantayan ng hatol. Ang ating mga ginawa. Lahat ng mabuti at masama ay nakatala. PERO. Higit sa lahat, kung tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas, at kung nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay para sa mananampalataya. Hindi ito hatol ng parusa, dahil ang ating mga kasalanan ay hinatulan na kay Kristo.
Ito ay paghahayag ng ating kaligtasan at pagtanggap ng gantimpala. Para sa hindi sumampalataya, ito ang pagpapatunay na tumanggi sila sa pagliligtas na inihandog ng Diyos. Kaya tatanggapin nila ang kahihinatnan ng sarili nilang pagpili. Ang Diyos ay hindi malupit. Siya ay ganap na mabuti at ganap na magaw. Ang hatol niya ay laging tama at makatarungan. Ang patutungguhan, langit at impyerno. Ito ang dalawang pangwakas na kalagayan. Walang gitna, walang pagbabago pagdating doon. Langit, pakikipamuhay kasama ang Diyos. Hindi lang ulap at pagtugtog ng alpa. Ito ay pagharap sa Diyos. Makita siya ng mukha-mukha. Magkaroon ng ganap na relasyon at kasiyahan kasama siya magpakailanman. Wala ng sakit, luha, gutom, paghihirap o kamatayan. Dahil ang lahat ng ito ay tapos na. Impyerno, paghihiwalay sa Diyos. Ang pinakamasakit na kahulugan nito ay hindi apoy lamang, kundi magpakailanmang pagkahiwalay sa DIYOS. Ang tanging pinagmumulan ng buhay, pag-asa, ligaya, at kabutihan. Ito ay hindi ginawa para sa tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga kasama. Ngunit kapag tinanggihan ng tao ang pagliligtas kay Kristo, pinipili rin niyang mapunta doon, ang bagong langit at bagong lupa. Ito ang pinakadulo at pinakamagandang pangako ng lahat. Hindi tayo kukunin palayo sa mundo, kundi lilinisin at gagawing bago ng DIYOS ang buong sanlikha. Ang mundong nasira ng kasalanan, sakit at gulo ay aalisin ng kasiraan at babalik sa ganap na kagandahan at layunin na orihinal na ginawa ng Diyos. Doon, ang Diyos ay mananahan, SAATIN. Tayo ay magiging bayan niya, at siya ay Diyos natin, walang kasalanan, walang gulo, at maghahari ang Diyos ng lubusan at walang hanggan. BUOD. Bakit mahalaga ang eskatolohiya sa IYON gayon? Eskatolohiya. Agartya pag-aral ng pag-asa. Sinasabi nitong ang kasalanan ay hindi mananalo. Si Kristo ay mananalo. Hindi tayo dapat matakot sa katapusan, kundi maghanda ngayon, mamuhay ng banal ngayon, at magtapat sa Diyos habang may panahon pa. Ang buong plano ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Lahat ay nagtutungo sa katuparan sa pamamagitan ni Hesukristo. Mayroon ka pa bang gustong linawin? Gusto mo bang pag-usapan ang mga magkakaibang pananaw tungkol sa panahon ng kapigatian at ang pagbabalik ni Kristo? O mayroon ka bang tanong tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong mas malalim pang pag-aralan.